Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po inyong lingkod ay si Freddy sa Facebook, facebook.com/Freddy, at sa YouTube at Filipinos America Vlog in YouTube. Okay, ang YouTube channel ko po ay at Filipinos America Vlog in YouTube. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakisubscribe na lang po ito sa red button. At sana magbigay po sana kayo ng comment in Filipino or in English, and I appreciate those things kasi yan ang pagbabasihan ko kung ano ba na ang mga feedback na nakukuha ko, at ito ay i-relate sa mga darating pang mga content na gagamitin ko. Okay? At kung pwede, bigyan niyo po ako ng big likes, at kung pwede niyo po itong ma-share sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga barkada, sa inyong mga jowa, okay? Sa mga estudyante, okay? Kayo po yung malugod na tinatanggap ng aking channel at Filipinos America Vlog in YouTube. Ito po ay tungkol sa ongoing pa rin na walang katigil-tigil. Lalo na itong si Maharlika ng araw-araw ay ginagamit ang pagbatikos at ginagamit ang pulburon o cocaine. Tinawag niya ang pulburon na cocaine. At ito'y ginagamit din ng ibang vlogger na anti-Marcos, no? Okay, saan ho ba ito nag-umpisa itong cocaine na to? Ito ay nagsimula noong kapanahunan ng eleksyon na bago matapos ang term ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil ang noon hindi pa nagkakaisa, no? Wala pang unity team, at iyan ay kinakalaban talaga ni Rodrigo Roa Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. At bandang huli ay ginamit niya itong cocaine. Nagko-cocaine daw si Pangulong Bongbong Marcos dahil ito daw ay spoiled brat ng pamilya, at ito ay sumasama sa mga kanyang mga kaibigan na nagko-cocaine. Okay? Ito ay nung araw pa, matagal na. Totoo man to o hindi, ay matagal na punto nangyari. At pinipilit ibalik upang pagtakpan ang kasalukuyan nangyayari dyan sa West Philippine Sea, na hinaharas ang ating mga mangisda, binobomba ng tubig, sinisilaw, hinaharang, binabangga ang ating barko ng ating Philippine Coast Guard. At itong kailan lang ay nagkaroon ng kasunduan ang Amerika at Pilipinas, Japan, Australia, at maging ang European countries. Some of the European countries are now trying to join the patrolling on the West Philippine Sea. Kasi ano po yan, daanan ng trade. Kaya hindi pwede mahirap kontrolin ng China. At ang China, ang ginagamit ay ang mga Pilipino dyan sa Pilipinas at maging dito sa Amerika, yung iba katulad ni Maharlika. Kaya hindi pa. Bakit nag-umpisang bigla itong cocaine or pulburon na sinabi ni Maharlika? Maaari siya ay bayaran ng China. Ang isang vlogger ni si Sas ay nandyan po sa China at ma-attend po siya ng PhD. Sino po nag-sponsor sa kanya? Yan ang tanong. At bakit sa China? Yan. Ang lahat ng paraan ay ginagawa ng China upang masira ang pagkaka-unite dyan sa Pilipinas at maging dito rin sa Amerika, pero hindi sila nagtatagumpay. Unang-una, ang mga Pilipino sa Pilipinas ay 92% na maka-Amerikano. Kaya hindi nagtagumpay ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na maisailalim ang Pilipinas sa province ng China. Hanggang sa kaululian ay nanindigan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na gusto niyang gawin ang Pilipinas na probinsya ng China. Okay? Kaya ito ay nung bandang huli sumang-ayon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang video na pinagmamalaki ni Maharlika na lalabas
na pinapakita na gumagamit ng cocaine sa loob ng Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay pinabulaanan ni Rodrigo Roa Duterte in interview na hindi totoo yan. Sapagkat hanggang ngayon ay hindi lang may palabas-labas ang video na nagpapatunay at nakuha na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay gumagamit mismo sa loob ng Malacanang. At kasama pang asawa, si First Lady, ang sabi ni Maharlika. Yan ho ang masaklap na katotohanan na ginagawa nila ang paraan upang magkawasak-wasak ang samahan ng mga Pilipino upang magbuklod. Ayan. At nang mihingi siya ng areglo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kasi suspendido hanggang ngayon ang SMNI dyan sa Pilipinas, ay umingi siya ng harapang pagbi-meeting kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. At mukhang hindi siya napagbigyan. Kaya ngayon kumakalat na naman ang video na trending na kumakain siya ng pulburon diyan sa kanyang bahay sa Davao. Ito ay pagpapatunay na ang kanyang pagharap kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang sa usapan ay hindi sinseridad, kundi may kapalit na gusto niyang mabawi o matanggal ang suspension sa SMNI na ito po ay kampi rin sa China. Ayan. Kaya kasi ginagamit nila itong SMNI sa mga pagkakalat ng fake news. At yan hanggang ngayon ay understudy ng Kongreso para matanggalan ng lisensya dahil sa pag-abuso sa kanyang pribilehiyo upang magbalita. Pero ang binabalita nila ay walang basihan. At yan ang inamin ng kanilang anchor man. Okay? Di ba? At napatunayan din ng Kongreso. Kaya sila ay na-suspended pareho ng MTRCB at ng NTC. Pareho ahensya ng gobyerno. At sinasabi, nagkukubli sila sa freedom of speech. Okay? Yan, lahat o may limitasyon eh. Hindi ko pwedeng gamitin lahat yan eh. Kayong mga nag-aaral ng batas, mag-comment kayo dito. Okay? At ang nangyayari sa ating Pangulo ay parang hindi niya talagang pinapansin. Patuloy siya nagtatrabaho. In fact, tinanggap niya ang presidente ng Indonesia na bumisita kahapon dyan sa Pilipinas upang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa Indonesia sa patrolling the West Philippine Sea. Kita nyo, nadadagdagan. At ito ang ayaw ng China. Ayaw ng China. Kaya sinisira niya katulad ng ginagawa nila sa Taiwan. Mag-i-eleksyon ngayong itong buwan na to ang Taiwan. At sinisira nila. Pero tinanggihan ng mga tao dyan sa Taiwan. Ayaw nila may masakop ulit sila ng China. Ayan. At dyan sa Pilipinas, ganyan din ang ginagawa ng China. Sa pamumuno at maraming kasi subscribers na si Maharlika, ginagamit niya ang kanyang channel para wasakin ang pagsasamaan dyan sa Pilipinas. At yun namang ang ginagawa niya ay pinapasok ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, ngunit hindi siya nagtagumpay. In fact, nakasuhan nga si General, ano ba yung General, pangalan ng General na yan? Hindi ko matandaan kasi salbahe, no? Salbahe. Nakasuhan siya ng cybercrime. At ikaw man, Maharlika, ay makakasuhan ka rin ng cybercrime. Hintayin mo lang. At ang ginagawa mo ay destabilization plot. Ngayon, inahamon kita, patunayan mo lahat ng vlog mo ay hindi parte ng destabilization plot dyan sa Pilipinas.
Akala mo pagkat ikaw ay US citizen ay free ka na? I don't think so. Ang Pilipinas ay pamilya na ng Amerika. Tahas ang sinabi to ni Pangulong Joe Biden at ibang matataas na opisyal dito sa Amerika. Kaya mag-ingat-ingat ka na, mangharlika. Ginagamit mo ang iyong channel sa pagwasak ng isang pagsasamahan, katulad dyan sa Pilipinas, na wala namang katotohanan. Hindi mo nga may palabas ang iyong mga video na sinasabi mo. Asan ang video? Pakita mo sa mga tao na ang video mo ay magpapatao na ang Pangulo at ang First Lady ay gumagamit ng cocaine o pulburo na sinasabi mo. Yan ay kasinungalingan at wala kang batayan, wala kang ebidensya. Hinahamon kita ng debate. Hanggang ngayon ay hindi ka pa sumasagot. Prove me that you are worth of what you said. Prove me in this podium that what you said are true and not storytelling only or nonsense story. Okay? Yung mga nanonood kay Marlica, paabot nyo sa kanya ang aking hamon na isang debate. Baka lumaki pa ang channel niya, no? Pero kung matalo siya, paano? Malaking kahihiyan. Okay? This is your host, Freddy, in Facebook and YouTube at Filipino sa America Blog YouTube. In God we trust, never hold your peace. I'll see you in my next vlog.